Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Danica, 30 years old, isang daycare teacher dito sa aming lugar. Kasal ako sa asawa kong si Rovil, 34 anyos, na ngayon ay nasa bansang Saudi bilang isang driver. Sa totoo lang, pinag-isipan ko kung ibabahagi ko ba ang kwentong to sa channel na ito. Pero heto na, handa na akong ibahagi ang kwento ng aking buhay sa channel na ito. Ito po ang kwento ng affair ko sa kaibigan ng asawa kong si Jack, na isang seaman. 5 taon nang nasa abroad si Robil. Hindi biro ang tagal na iyon. Nung una kinakaya ko pa. May excitement pa sa bawat padala, sa bawat balikbayan box. May kilig pa sa video call tuwing gabi. Pero habang tumatagal, unti-unting numinipis ang oras namin sa isa't isa. Minsan pagod siya. Minsan ako naman ang walang gana. Hanggang sa naging normal na lang ang isang linggong walang tawag. Kasama ko sa bahay ang nanay ko. Siya ang tumutulong mag-alaga sa 7 taong gulang naming anak. Maayos ang takbo ng araw ko. Gising, magluluto, pasok sa school, at uuwi, mag-aasikaso sa bata. Pero pagpatak ng gabi at tahimik na ang lahat, dun ko nararamdaman ang lungkot. Babae ako. May pangangailangan din. Hindi lang emosyonal, kundi pati pisikal. Gusto ko rin ang kausap, gusto ko rin ang kayakap. Isang araw noon, may nagbantay sa isa kong estudyante. Paglingon ko sa pintuan ng classroom, nakita ko si Jack. Kakababa lang daw ng barko. Siya ang nagbabantay ngayon sa pamangkin niya habang wala ang nanay nito. Teacher Danny, nakangiti niyang bati. Jack, ikaw pala. Sagot ko na medyo nagulat. 6 months lang ang kontrata ko ngayon, bakasyon mode muna. Napansin kong mas mature talaga ang dating niya. Moreno, malinis, at may kumpiyansang hindi ko napansin dati. Pagkatapos ng klase, habang nagsisiksikan palabas ang mga bata, lumapit siya sa mesa ko. Di ka pa rin nagbabago ha, Danny. Maganda ka pa rin. Sus, nambola ka pa. Sagot ko pero ramdam kong uminit ang pisngi ko. Hindi totoo naman. Si paring Robil ba hindi pa umuwi? Ang tagal na niya dun Oo nga wala na yatang balak na uwian ako. Biro ko na may halong katotohanan. Hindi papayag yun. Sayang ang ganda ng asawa niya. Napangiti ako pero hindi ko maitago ang kilig. Matagal na rin walang lalaking nagsabi sa akin ng ganun. Kinagabihan, habang nakahiga ako, may nag-notify sa cellphone ko. Hi Danny, nakauwi ka na? Nagdalawang isip pa ako bago mag-reply. Oo, kakauwi lang. Salamat nga pala kanina. Doon sa binigay mo. Walang anuman. Buti nga nakita kita ulit. Tagal mo rin nawala sabi ko. Oo nga, pero parang ikaw hindi nagbago. Ano ba yan? Honest lang, kumusta ka talaga? Napahinto ako noon nang mabasa ko yon. Okay naman, busy sa school. Sa puso, parang may kung anong kumabog sa loob ko. Loko ka talaga. Seryoso ako, Danny. 5 taon na si pare sa abroad, hindi madali yun. Sanay na ako, Jack. Kung ako yun, hindi kita hayaang mag-isa ng ganun katagal. Tumigil ang daliri ko sa pagtatype. Jack, bakit mo sinasabi ang mga yan? Matagal akong napatitig sa screen. Siya nga pala, pwede ba kitang ilabas minsan? Kapi lang, usap. Alam kong delikado pero ng araw na yon, mas malakas ang pangangailangan ko kaysa sa konsensya. Tingnan natin, reply ko. I'll wait. Mula noon, halos gabi-gabi na ang chat namin. Simpleng kumustahan na nagiging mas personal. Napapangiti ako kapag nababasa ko minsan ang mga biro niya.
Buti pa ako, single. Wala akong sinasaktan. Sus, ikaw pa. Napakarami mo na yatang pinaiyak. Alam mong hindi yan totoo, Dani. Pero kung sakali man na magkaroon niya ako, aalagaan ko yun ng maayos. Hindi ko na siya sinagot, pero hindi ko rin tinapos ang usapan naming dalawa. Isang gabi, magka-video call kami. Miss mo ba siya? Tanong niya. Oo naman, Jack. Sagot ko. Ikaw ba, miss ba niya? Hindi naman ako nakasagot. Natahimik kaming dalawa. Ramdam ko ang bigat ng tanong niya. Danica, mahina niyang sabi. Kung may kailangan ka, andito ako. Alam kong mali na ang direksyong nangyayari sa amin. Ang direksyong tinatahak ko. Pero sa bawat mensahe niya, nararamdaman kong may nakakaintindi sa akin. At doon ramdam ko na may nagbabago, may kilig. Hanggang sa isang gabi, bago siya mag-good night, nag-message siya. Dani, hindi ko alam kung tama pa ba pero alam ko, masaya akong kausap ka. Ako rin, Jack. Sana makapag-date din tayo minsan. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako sa alok niya. Humiga ako ng gabing yun na may ngiti sa labi, pero may takot sa dibdib. Alam kong nagsisimula pa lang ang lahat, at dun ko unang inamin sa sarili ko na hindi lang to simpleng kumustahan ng magkumparit kumari. May nabubuo na, at hindi ko na sigurado kung kaya ko pa tong pigilan. Hindi na natigil ang pag-uusap namin ni Jack pagkatapos ng gabing yun. Gabi-gabi na kaming magka-chat. Minsan kumustahan lang, minsan mas malalim pa. Tulog ka na ba? Lagi niyang tanong 11:00 ng gabi. Nagpapaantok pa? Sagot ko. Huwag ka munang matulog. Magka-chat pa tayo eh. Parang naging parte na siya ng routine ko. Pagkatapos kong patulugin ang anak ko, siya naman ang kakausapin ko. Kapag hindi siya nagme-message, nakakaramdam ako ng pagkukulang. Tuwing umaga naman, siya pa rin ang naghahatid sa pamangkin niya sa school. Araw-araw kaming nakikita. Minsan saglit kaming mag-uusap. Minsan nakatayo pa siya sa may pinto habang pinapanood akong magturo. Ang galing mo talaga sa mga bata. Sabi pa niya. Trabaho ko to, syempre. Sagot ko. Hindi, iba ka eh. Parang napakabait mong maging nanay. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing pinupuri niya ako, Miss Kay, pakiramdam ko may halaga ko. Hanggang sa dumating ang Sabado na iyon. Araw no ng Sabado, walang pasok. Maaga siyang nag-message. Busy ka ba mamaya? Bakit? Tanong ko. Labas tayo. Coffee lang, promise. Matagal akong nakatitig sa screen. Alam kong mali na ang nangyayari. Pero may bahagi sa akin na gustong maramdaman ulit ang pagiging babae ko. Hindi lang ng asawa, hindi lang bilang nanay. Okay, sige. Sandali lang. Sagot ko. Nagpaalam ako noon sa nanay ko. Ma, lalabas lang ako saglit may bibilhin lang. Tiningnan niya ako pero hindi naman na siya nagtanong pa. Iniwan ko sa kanya ang anak ko. Nagkita kami ni Jack sa mall. Paglapit niya sa akin, nakangiti na to agad. Ang ganda mo talaga, Teacher Danny. Bulong pa niya. Naka-plain shirt nga lang ako eh. Sagot ko. Tama. Mas bagay nga sa'yo yung simple. Lalo kang gumaganda. Nagkape muna kami. Kwentuhan, tawanan, na para bang matagal na kaming magkaibigan na may lihim na alam pareho. Ano, sini tayo? Bigla niyang yaya. Ha? Baka naman may makakita. Uwi din tayo agad. Wala namang makakakita sa atin. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako tumanggi. Sa loob ng sinihan, madilim. Magkatabi kami sa pinakahuling row. Sa una, tahimik lang. Nanunood kami ng palabas. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman kong dumampi ang kamay niya sa kamay ko. Hindi ko agad inalis. Unti-unti niyang hinawakan ang mga daliri ko, na parang tinatanong kung papayag ba ako. Hindi pa rin ako kumikibo.
Hanggang sa tinuluyan niyang hawakan ng kamay ko. Maigpit pero maingat. Napakabilis ng tibok ng puso ko noon, na para akong isang dalaga. Pakiramdam ko nga maririnig niya ang tibok. Maya-maya naramdaman ko ang kamay niyang dumudulas pataas sa braso ko. Marahan na parang sinusukat ang hangganan ko. Jack, bulong ko. Tama na ba? Pabulong din niyang sagot. Hindi ko alam pero hindi ko sinabi ang salitang oo. Hindi ako pumalag. Sa kalagitnaan ng palabas, habang madilim na ang paligid, humarap siya sa akin. Ramdam ko ang titig niya. Danica. Paglingon ko, malapit na ang mukha niya. 1 segundo, 2 segundo. At bago pa ako makapag-isip, marahan niyang dinikit ang labi niya sa labi ko. Hindi ako pumalag. Hindi ko rin siya tinulak. Sandaling halik lang yun, pero sapat para magulo ang lahat sa loob ko. Sapat para gisingin niya ang diwa ko. Pagkahiwalay ng labi namin, hindi kami agad nakapagsalita. Pareho kaming huminga ng malalim. Sorry, bulong niya. Hindi ko alam kung bakit pero ang nasabi ko lang, okay lang. Doon ko tuluyang inamin sa sarili ko na may gusto na ako sa kanya. Pagkatapos ng sine, naglakad na kami palabas. Pero magkahawak na kami ng kamay. Sa parking bago ko sumakay, hinawakan niyang pisngi ko. Hindi ko sinasadya, pero matagal ko na talagang gusto to. Sabi niya. Pero Jack, mali ito. Alam ko, pero masaya ka naman hindi ba? Hindi ako nakasagot dahil alam ko sa sarili kong oo ang isasagot ko. Hinatid niya na ako pauwi pagkatapos. Tahimik na ang naging biyahe namin. Pagdating sa tapat ng bahay, bumaba ako ng sasakyan niya. Pero bago pa man ako tuluyang makapasok sa gate, bumukas ang ilaw sa may sala. Nasa pintuan ng nanay ko. Nakita niya kaming magkasama. Danica, tawag niya. Seryoso ang boses. Lumapit ako sa kanya. Sinong kasama mo? Tanong niya kahit kitang-kita naman. Si Jack lang ma. Nagkape lang kami, nagkita kami sa labas eh. Sagot ko pilit na kinakalma ang sarili. Ma, wala lang yun. Nagkita lang kami nung lumabas ako, kaya nagkakwentuhan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung nagsasabi ba ako ng totoo. Hindi na siya sumagot. Tumalikod lang siya at pumasok na sa loob. Mas masakit ang katahimikan niya. Dahil alam kong hindi siya naniniwala sa akin. Pagpasok ko sa kwarto, doon ako napaupo sa kama. Hawak ko pa ang cellphone ko. Maya-maya may message si Jack. Okay ka lang? Napabuntong hininga ko. Medyo, sagot ko. Galit bang nanay mo? Hindi nagsasalita. Sorry kung napasama ka pa. Matagal bago ako nag-reply. Hindi, ayos lang. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan. At habang nakahiga ako ng gabing yun, paulit-ulit kong iniisip ang nangyari sa sinihan. Ang halik niya, ang init ng kamay niya. At sa kabila ng takot at konsensya, may bahagi sa akin ang umaasang sana maulit pa yun. Pagkalipas ng mga araw at buwan, halos gabi-gabi na kaming magka-chat ni Jack. Hindi na yung simpleng kumustahan. Puro na landian. Katulad ng, anong suot mo? Tanong niya isang gabi. Nakapambahay lang? Sagot ko naman, picture ka nga para makita kita. Loko ka talaga. Kahit imaginein ko lang na sana katabi kita ngayon. Napapangiti ako habang nagtatype. At ano naman gagawin mo kung katabi mo ako? Iyayakapin kita. Kahit ganun lang. Hanggang yakap lang. Depende kung papayag ka. Minsan mas direkta siya. Donnie, miss na kita. Kita tayo sa school bukas ha. Unti-unti ako nahuhulog, Miss Kay.
Hindi ko na napapansin kung kailan ako nagsimulang maghintay ng message niya bago matulog. Samantalang ang asawa ko, may mga chat si Robil na hindi ko na sinisin. Love, kumusta? Busy ka ba? Miss na miss ko na kayo. Nakikita ko ang pangalan niya sa notification pero hindi ko binubuksan ang mensahe niya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa tuwing mababasa ko ang mensahe niya, may kasamang guilt at ayokong masira ang saya ko kay Jack. Isang gabi, naka-video call kami ni Jack. Nasa kwarto ako. Ang ganda mo, sabi niya. Bola ka na naman. Hindi, totoo yun. Sana nga pwede kong hawakan ang kamay mo ngayon. Ngumiti lang ako. At saan mo naman ako dadalhin kung sakali? Kahit saan, basta kasama kita. Habang nag-uusap kami, biglang may pumasok na tawag. Si Rovil. Pinatay ko yon at pinagpatuloy ko ang pakikipag-video call kay Jack. Doon ko naramdaman kung gaano nakalalim ang ginagawa ko. Hanggang isang Sabado ulit, nagkayayaan na naman kaming lumabas. Dinner tayo? Anya. Sandali lang ulit sagot ko. Nagpaalam ako sa nanay ko. Hindi na siya masyadong nagtanong pa pero ramdam ko ang titig niya. Nagkita kami ni Jack sa isang maliit na resto. Napakatahimik ng lugar, mas intimate kaysa sa mall. Habang kumakain, hinahawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Danny, hindi na to simpleng landian lang. Jack, tama na nga yan. Hindi kita kayang ituring lang na pampalipas oras. Hindi ko siya sinasagot, pero hindi ko rin inaalis ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Pagkatapos kumain, hinatid niya ako pauwi. Madilim na ang bahay pagdating namin. Patay na rin ang ilaw sa may sala. Tulog na siguro sila, bulong ko. Bago ko bumaba ng sasakyan, hinawakan pa ni Jack ang kamay ko. Gusto pa kitang makasama. Saglit akong nag-isip. Sige, pero sandali ka lang Binuksan ko ang gate. Napakatahimik na ng bahay. Pumasok kami sa loob. Dahan-dahan ang mga hakbang namin para hindi magising ang nanay ko at ang anak ko. Pagdating sa may pintuan ng kwarto ko, tumigil ako sandali. Nag-isip. Dahil alam kong sa sarili ko pag pumasok kaming dalawa sa loob, may mangyayari na. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas. Pero pumasok na kami. Sinara ko ang pinto ng marahan. Rinig ko ang sarili kong paghinga. Hanggang sa maya-maya, lumapit na siya sa akin. Hinawakan niyang mukha ko ng marahan na parang hinihingi na ang pahintulot ko. Pero hindi ako umatras. Marahan niya na akong hinalikan doon. At mas matagal yon kaysa nung nasinihan kami. May init at may pananabik. Hinawakan ko ang braso niya hindi para itulak, kundi para kumapit. Kinalimutan ko ang asawa ko ng gabing yon. Danny, bulong niya sa pagitan ng mga halik. Pakiramdam ko, natunaw ang lahat. Hindi ko na inisip kung tama pa ba o mali. Nung gabing yon, nagpadala ako sa nararamdaman ko. Nagyakapan kami ng mahigpit. Na para bang sabik na sabik kami sa isa't isa. Hanggang sa napahiga na kami sa kama. Habang naghahalikan, hinawakan niya ang kamay ko habang nakatitig sa akin. Hindi kita sasaktan. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Pero mga sandaling yun, Miss Kay, pinili kong maniwala. Pinili kong kalimutan ang asawa ko at ang anak ko. Pinili kong kalimutan na may pamilya ko. Ang nangyari sa amin ay hindi ko na ididetalye. Pero sapat na sabihing binigay ko ang sarili ko sa kanya, hindi dahil napilitan ako, kundi dahil ginusto ko na may mangyari sa aming dalawa. Tahimik ang kwarto matapos ang lahat. Rinig ko na lamang ang mahinang tunog ng electric fan. Nakatitig ako nun sa kisame. Parehas kaming walang saplot. Ayos ka lang? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Oo, ayos lang.
Sagot ko kahit magulo ang isip ko. May halo yung saya at takot. Alam kong mula sa gabing yun wala nang atrasan. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya umalis. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay para hindi magising ang nanay ko. Pagkasara ng pinto, napaupo ako sa may kama. Kinuha ko ang cellphone ko. May 3 missed calls mula kay Robil. At isang message. Love, bakit di ka sumasagot? Napapikit ako. Sa unang pagkakataon, ramdam ko ng malinaw ang bigat ng kasalanang ginawa ko. Pero kasabay ng guilt na iyon, may parte sa akin na umaasang sana'y maulit pa ang gabing yun. Kinabukasan, pumasok ako sa school na parang walang nangyari. Pero sa loob ko magulo ang lahat. Pagdating ko sa classroom, naroon na si Jack. Nakatayo sa may pintuan, hawak ang kamay ng pamangkin niya. Nagkatinginan pa kami. May ngiti siya. Ako pilit nang umiti pabalik. Good morning, Teacher Danny. Biro niya pero may kakaibang lambing na sa tono. Good morning din, Jack. Sagot ko ng maikli. Lumapit siya habang nag-aayos ako ng mga papel. Ayos ka lang? Ayos lang. Sagot ko. About last night. Jack, pagputol ko sa sasabihin niya. Nasa school tayo. Pwede bang huwag natin dito pag-usapan? Napahinto siya tsaka tumango. Sige, mamaya na lang. Buong umaga parang may lihim kaming dalawa na kami lang ang nakakaalam. Sa bawat sulyapan, bumabalik sa isip ko ang nangyari sa kwarto ko. Pero kasabay ng alaala na iyon, may kung anong bumibigat sa dibdib ko. Pag-uwi ko ng bahay galing school, napakatahimik. Parang may kakaibang aura. Nasa kusina ang nanay ko at nagbabalat ng gulay. Nay, andito na ako, sabi ko. Pero wala siyang sagot. Hindi man lang siya lumilingon. Sanay akong kinukumusta niya ako pagdating ko pero ngayon wala. Tinawag ko ang anak ko. Lumabas siya sa kwarto. Masayang niyakap ako. Pero ramdam kong may tensyon na sa hangin. Hanggang sa hindi ko na nakayanan ng katahimikan. Lumapit ako sa nanay ko. Tinanong ko siya. Nay, may problema ba? Kanina pa kayo walang imik. Kanina pang umaga hindi niyo ako pinapansin. May nagawa ba ako? Tumigil siya sa ginagawa niya. Daan-daan niya akong hinarap. Danica. Malamig ang boses niya. Ano bang ginagawa mo sa buhay mong bata ka? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi niya. Bakit ho? Akala mo tulog ako kagabi? Biglang kumabog ang dibdib ko. Nay, gising ako, Danica. Gising na gising ako. Nanlalamig na ang mga kamay ko noon. Narinig ko lahat. Ang pagpasok niya ni Jack. Ang paglabas niya. Alam ko. Parang nawalan ako ng hangin doon. Hindi kita pinalaki na ganyan. Sunod niya ang sabi. Nanginginig ang boses sa galit at sakit. Nay, makinig muna kayo. Anong pakikinggan ko? Na ikaw pa ang nanlalalaki? Babae ka, Danica. Hindi ka na nahiya. Bawat salita niya parang sampal sa mukha ko. Teacher ka. Pinapaalala ko lang sa'yo. May mga batang tumitingala sa'yo. Tapos ganyan ka? Napayuko na ako noon, Miss Kay. Ramdam ko na ang paghapdi ng mga mata ko. Si Robil, ang asawa mo, nagpapakahirap sa abroad. 5 taon na siyang nagtitiis para sa inyo. Tapos ikaw, lumalandi ka sa iba? Nanlalalaki ka? Huwag niyo pong sabihin na lumalandi ako, Nay. Mahina ako ring sagot, pero alam kong wala akong laban. Bakit hindi ba? Sagot niya agad. Anong tawag mo dun? Anong tawag mo sa ginagawa mo? Pinapapasok mo sa kwarto niyong mag-asawa ang lalaking hindi mo asawa. Anong ginagawa niyo dun? Naglalaro? Nang ano?
ng apoy na ikakasira ng pamilya mo. Hindi mo naiisip yon, Danica? Napahagulgol na ako noon, Miss Kay. Nay, hindi ko po sinasadya. Nagkamali lang ako. Isang beses lang ba yan? Hindi ako sumagot. Tumango siya. Parang lalo siyang nasaktan sa katahimikan ko. Danica, hindi kita pinalaki para maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Tahimik na akong umiiyak noon. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag may nakaalam yan? Kapag nalaman ng asawa mo? Kapag kumalat sa buong barangay? Iniisip ko palang, Danica, nanginginig na ako. Masisira ang pamilya mo. Masisira ang pangalan mo. At higit sa lahat, ang anak mo. Siya ang kawawa. Napatingin ako sa kwarto kung nasaan ang anak ko. Doon ako tuluyang natauhan. Babae ka. Dagdag pa ulit ang nanay ko. Mas mahina na ngayon ang boses. Mas mabigat ang huhusga sa'yo. Hindi patas pero ganun ang mundo. Kapag lalaki okay lang. Pero kapag babae, lalo na teacher ka, iba ang husgang mararanasan mo. Naiintindihan mo ba ako? Huminga siya ng malalim. Makipaghiwalay ka kaagad kay Jack habang maaga pa. Pero Nay, bago pa tuluyang masira ang buhay mo. Tahimik kaming dalawa. Rinig ko na lamang ang mahinang ikot ng electric fan at ang pintig ng puso ko. Nagkulang ba ako sa pagpapalaki sa'yo? Bigla niyang tanong. Napailing ako. Hindi po, Nay. Kung ganun, bakit? Hindi ko alam ang isasagot ko nun. Kung dahil ba sa pagod, lungkot at pangangailangan. Lahat yun totoo pero hindi sapat na dahilan para sirain ang pamilya ko. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng balikat ko. Anak, naiintindihan ko ang hirap mo. Ang malayo si Robil. Pero hindi ang panlalalaki ang solusyon. Mas lalo akong napaiyak. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Hawak ko ang cellphone. May message si Jack. Miss na kita agad, Danny. Matagal ko yung tinitigan. Sa unang pagkakataon, hindi ako kinilig. Sa halip, naalala ko ang mga sinabi ng nanay ko. Ang mukha ng anak ko. Ang pagod na mukha ni Robil sa mga litrato niya mula sa Saudi. Nag-type ako. Jack, kailangan nating mag-usap. Agad siyang nag-reply. Bakit, may nangyari ba? Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ito. Matagal bago siya sumagot. Danny, alam naman nating mali ito. At ayokong masirang pamilya ko, Jack. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Pero paano naman ako? Napapikit ako. Mas dapat kong isipin ang anak ko at ang asawa ko. Ilang minutang lumipas bago siya nag-message ulit. Kung yan ang desisyon mo, rarespetuhin ko. May kirot sa dibdib ko. Hindi dahil ayaw ko na siya, kundi dahil gusto ko siya, pero kailangan kong tumigil. Binaba ko ang cellphone ko at tumingin sa kisame. Hindi ko alam kung kaya kong buuin ulit ang tiwalang sinira ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang aminin kay Robil o ibaon na lamang ang lahat sa limot. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Ang isang gabing saya ay halos kapalit ng buong buhay na pinaghirapan naming buuin. At minsan, kailangan mong masaktan ngayon para hindi ka tuluyang masira bukas. Sa umagang yon, niyakap ko ang anak ko ng mas mahigpit. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan kong pagkahumaling kay Jack, nag-message ako sa asawa ko. Love, kailan ka ba uuwi? Miss ka na namin. Habang pinapanood kong sininya ang message ko, napapikit ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, pero alam kong ito na ang huling pagkakataong hahayaan kong mawala ang sarili ko. Maya-maya nag-type siya. Surprise sanang pag-uwi ko eh. Kaso, hindi ko na rin kayang ilihim. Sa Monday nang uwi ko next week. Miss na miss ko na rin kayo. Huwag kang mag-alala. Last na. Hindi na ako aalis tulad ng sinabi ko noon. Napatitig ako bigla sa chat niya.
Kung sakali palang hindi ko tinigil, baka mahuli pa kami ng asawa ko. Lumabas ako noon. Niyakap ko ang nanay ko. Umiyak ako at nagpasalamat ako sa kanya. Nagulat man to, sa pagyakap ko bigla sa kanya, alam kong naintindihan niya. At isa lang ang sinabi niya, "Mahal kita, anak. Hanggat buhay ako, hindi ko hahayaang maligaw ka ng landas." Ito po ang maiksing istorya ng aking buhay, Miss Kay. Ang kwento ng aking pagkakamali at pagpapasalamat sa aking ina na hindi ako hinayaang maligaw ng landas. Sa ngayon po, masaya na ako at magkakasama kami ng pamilya ko. Ilang buwan na rin mula nang umuwi si Roville. At ngayon, masayang-masaya ang anak ko. Hindi ko na sinabi sa kanya ang katotohanan. Itinago namin ng nanay ko yon. Sa bawat araw na kasama ko siya, pinipilit ko na lamang bumawi at lihim na humihingi ng pasensya dahil sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Si Jack ay nakasampa na ulit ng barko at mula noon ay hindi na kami nagkita pa. Hindi na rin niya ako chinat, narespeto niya ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Kay. Maraming salamat po.